Magandang umaga sa inyong lahat. Paumanhin muli sa pagka-delay natin. But we will have our ating Sunday school. Ang ating lesson ay isolated siya because of our occasion ng Annual General Assembly. Sorry. So, if you have your handouts, title ng ating lesson is Glorifying God through the Church Budget. Yahabol maya-maya yung ating PowerPoint. But nung mga nakaraang mga araw o ng mga bago naging 2025, ang pinakamainit na usapin sa ating bansa ay syempre yung tinatawag na GAA ng Pilipinas, ang General Appropriations Act, at yung pagpasa nito ng Kongreso at pagpirma ng Presidente. Bago niya pirmahan, nagkaroon ng mga agam-agam na may mga anomalya or hindi man anomalya ay maaaring maging cause ng problema doon sa budget na yon. At napakalaki ng budget at pinupuna yung stance ng Speaker of the House at ng maraming kongresista, lalo na election period ngayong 2025, yung pag-alat sa mga pagre-realign ng mga budget doon sa ayuda. At alam naman natin na very prone ang ganitong bagay sa korupsyon. Bagamat tanggap natin na may lugar ang pagtulong sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan sa isang bansa na tulad ng Pilipinas, naging cause ito ng concern para sa marami. Ang gusto kong ipakita dito sa inyo ay alam ng bawat isa at tanggap ng maraming Pilipino kailangan ng budget. Ang isa lamang na gusto at malinaw doon sa mga nangyari ay gusto ng budget pero ayaw natin ng korupsyon. Gusto natin ang budget natin ay maipresent sa best way na nandoon ang transparency at magagamit yung full potential ng isang budget para sa ikauunlad ng ating bansa. Alam natin na malaki ang difference ng budget ng gobyerno sa budget ng church, pero pagdating sa purpose or sa consequences ng mga budget na ito, may pagkakapareho. Dahil alam natin, malaki rin ang magagawa ng isang budget pagdating sa iglesia. After all, ang sabi ng 1 Corinthians 14:40, let us do all things decently and in order. Hindi natin gusto na magkaroon ng identity ang ministry natin na parang ginagawa lang natin ito ng napaka-impulsive at kung ano-ano lang ang naisip ng mga leader. Kaya nagkakaroon tayo ng budget. It is a time-tested and time-proven na paraan paano mas magagamit ang pera ng isang organisasyon sa isang masinop na pamamaraan. So therefore, gusto natin na gamitin yung budget in a way na makakatulong talaga sa gawain. Kaya ang maganda siguro nating tingnan, ang church budget ay gawin natin or tingnan natin siya sa lente ng glory ng Diyos. Ang title ng lesson natin is Glorifying God through the Church Budget. At dyan sa ating sa Matthew 25:21, sabi ng Bible, His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." Alam natin itong Matthew 25, parables of the kingdom, parables of the talents ito. At bagamat may eschatological meaning ito, pwede natin kunin yung principle ng faithfulness. At pagdating sa issue ng mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, stewardship, ang lagi na character at virtue na laging kinocultivate at tinitingnan dyan ay yung issue ng faithfulness. So in other words, itong tao dito, no, yung master niya dumating at sinabi niya doon sa servant, "Well done, good and faithful servant." At kung ikaw ay naging tapat sa kakaunti,
magiging tapat ka sa marami. At ganyan ang sistema at ekonomiya ng Diyos. Ang pinaka-issue hindi yung marami bang pera, marami bang binigay sa'yo, kaunti bang binigay sa'yo. Ang pinakamahalaga dyan is faithful ka ba? At bilang iglesia, gusto natin maging tapat tayo doon sa ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Walang pwedeng mag-angkin sa salapi ng iglesia, walang isang miyembro na lalong-lalo na ang pastor o ang mga diakono na angkinin nila para sa kanila yung salapi ng iglesia. Ito ay pag-aari ng buong iglesia at alam natin sa Biblia, ultimately pag-aari ito ng Diyos. Ang ginagamit nating salita ay yung oikonomiya, stewardship, parang house manager. Pinagkatiwala sa atin ng tahanan, tayo ang magmamanage ng tahanan na iyon. So, pag sinabi kasing church budget, masyado siyang practical. In fact, sa ating mga leaders, minsan nakaka-stress na siya o kaya may anxiety na umaatake because church budgets have become necessary evils in many churches today. At yan naman ang nakikita natin. Andito na yung ating... Wait. Ayan, sorry. Ayan. Bakit ko nasabing unnecessary evils? Parang kailangan lang kasing gawin, pero alam na natin pag may church budget issue, agree tayong lahat no, na necessary ito sa ating iglesia. Kailangan natin ito dahil if we want to run the material aspect of the church, we need this lesson or we need this budget. But alam naman natin sa mga churches, lalo na sa mga faulty ang theology pagdating sa ecclesiology, it is often associated with unsavory arguments that leads to disunity. Nagkakaroon ng friction pagdating sa usapin ng budget. Dito lumalabas yung minsan na nagiging parang opportunity na yung mga may problema na sa mga leader, may mga problema na sa mga members. Dito na parang nagiging the last straw that broke the camel's back, ika nga. Parang lumalabas, nagkakaroon ng tensyon. At kaya nagiging unsavory minsan itong mga pag-uusap sa church budget. But alam natin, no, hindi natin pwedeng takbuhan ito. Ang church budget should be utilized in churches with the conscious effort of glorifying God rather than making it simply about money. Napakaganda siguro tignan kung ang church budget natin ay ini-aim natin, gagamitin natin siyang tool to glorify God, na makatulong ito sa iglesia, both the pastor, deacons, and also, syempre, ang mga members. Diyan sabi ni Jamie Dunlop, doon sa Budgeting for a Healthy Church, Aligning Finances with Biblical Priorities for Ministry, meron akong isang book na nabili, napakaganda, from 9 marks, and I encourage na yung mga interested sa church budget ay basahin ito, especially deacons, elders, even preachers, mga nasa finance team, or anyone na interested. Pakinggan nyo ang sabi doon sa book na ito. It's about how His extraordinary kindness, mercy, justice, beauty, goodness, and power have captivated and transformed our hearts through His death and resurrection, so that we spend our lives proclaiming who He is. That lifelong proclamation involves what we do with our money and, consequentially, what our churches do with their money. So while your church budget is written in the language of money, it's not ultimately about the money. It's all about the glory of our Savior. And that's the main reason a church budget is important. It should reveal what the congregation truly values. That means every budget tells a story. A good budget will tell a story about Jesus and His promises being worth more than anything this world could offer. So, ang church budget pala dapat maging revelasyon siya kung ano yung pinaprioritize ng iglesia, ano yung mahalaga sa iglesia. At pag ganito ang ating approach, magiging maganda siguro ang ating magiging General Assembly, especially when we talk about the budget.
dito, gusto kong introduce sa inyo yung question, how do we then glorify God through the church budget? Bago ko bibigyan kayo ng tatlong rason or tatlong ways paano mag-glorify ang Diyos through the church budget, bigyan ko muna kayo ng introductory assessment or note dito kay James Dunlop na ito nga, sinulat niya itong helpful guide sa church budgeting. Pero alam nyo, ang gusto ko dito sa budgeting for a healthy church, ang strength niya ay wala doon sa pag-focus ng how. Pag nagbasa ka ng mga books on church budgeting, usually ang laging issue is papaano ginagawa ito, papaano. Ang ganda at strength ng book na ito is nakafocus siya on the what. What is a church budget? What does it mean? What does it actually show? Kaya napakaganda yung sabi ni Dunlop, a church's budget reveals its true philosophy of ministry. A philosophy of ministry, the guiding principles that determine a church's priorities and decisions, is tightly tethered to its budget. You cannot protect or change your philosophy of ministry unless you understand the budget's role in shaping it. So what Dunlop is saying is, ang budget, mahalaga siya, it's not because of money, but because ang budget is demonstration siya, parang external revealer siya kung ano talagang philosophy ng pastor, ng mga deacons at ng buong iglesia. Kung makikita natin sa mga ibang mga churches, ang malaking budget nila naka-allocate sa isang Christmas cantata, doon sa isang mass production, at napakalaki ng production ng isang church na nabasa ko sa Amerika, yung naging na nga siya, cultural event na doon sa lugar nila, na nadyaryo na siya, na televise na siya. So parang ang mga members at ang mga leaders kasama na sa budget nila yung mass production talaga na parang pan-television na yung ipipresent nilang kantata, and that takes a lot of money. I know of a church na gumastos ng malaki. Gumawa sila ng skit ng isang sa mga young people na nag-struggle sa reality ng Diyos, sa atheism. So, nandun pa ako nung sinyot nila. Yung set pa, talagang nandun pa yung parang mga reels, alam nyo yun, yung tapos nandun yung director, yung kumuha talaga sila ng crew at ng company na mag-shoot na parang pelikula. And as far as I know, ang laki na nagastos ng iglesia na iyon. So, dito lilitaw na ito yung mga priorities nila. Tapos makikita mo ngayon sa budget nila pagdating, let's say, sa evangelism o kaya sa missions, kung makikita mo na napakakaunti o kaya sa budget nila sa proclamation of the word, makikita mo na ang priority nila is not actually doon sa mga bagay na sinasabi ng Biblia na mahalaga katulad ng pangangaral. Kaya may warning tayo dito, no? Church budgeting should be more evaluated on its theological orientation over its procedural characteristics. Now, syempre, sa isang parliamentary conversation, meron tayong tinatawag na Robert's Rule. Dito yung second the motion, yung mga formalities, parliamentary courtesy, language, ganon. Ang sinasabi ko dito, mahalaga yon, maganda yon. Pero pagdating sa church budget, I hope bawat member maging aware tayo na mas mahalaga yung theological orientation ng isang budget kaysa yung napaka-smooth ng presentation, talagang mga galing ito sa mga experts, magagaling silang magsalita. I mean, blessing yun. And sana mag-improve kami at ang finance team sa pagpipresent. Pero sana ang titingnan natin, mga kapatid, ay ito bang budget na ito ay reflective siya ng scriptural mandates o yung theologically oriented siya. Kumbaga, meron siyang, nakatali siya sa scriptures. Kasi kapag nakatali yan sa scripture, pwedeng magkaroon ng konting problema in the way that it is presented. Hindi pwede pa siyang ma-improve sa paraan na pwedeng lilitaw pagdating sa evaluation at deliberation, pero ang mahalaga dito, unahin natin yung theological orientation. That's why the point here is to achieve the theological emphasis of the church budget. God's goal should be the goal of the elders, deacons,
and the church members. So, ano ba yung goal ng Panginoon sa isang church budget? I'm very sure, hindi ito para magkaroon tayo ng palakihan na amount para lilitaw na, yung church natin, malaki yung budget, mayroon tayong increase in our income or in wealth, parang nagiging pagkakataon na magpayabangan o mag-flex. Ganyan ang temptation. Pero ang goal dapat pala natin ay yung goal ng Diyos na i-emphasize natin yung theological orientation or yung theology ng isang budget. Sabi ni Jamie Dunlop, God's goal for your church budget is that your congregation should be faithful in their calling to the Great Commission. So, yan ang iisipin natin. Mamayang gabi, magkakaroon ng presentation, deliberation, and then suffrage, approve ba tayo? Ito yung iisipin natin. Consistent ba ito? Yan nga yung gustong i-emphasize ni Jamie Dunlop dito. No? May mga projects na sa labas ng organization, parang ito yung priority. Pero pagdating sa church, parang hindi yon. O kaya naman baduy, pagdating sa mga iba. For example, yung church planting, gagastos ka dyan, labas ka lang ng labas ng pera dyan. Is it a worthwhile project? Baka yung iba, sasabihin nila, ano na lang tayo ng mga infrastructures dito, magkakaroon tayo ng mga legacy na ganun. Kaya sabi ni Jamie Dunlop, kinuha ko to sa kanya, may dalawang components ang isang biblical na budget. Ang number one, ang component nito, obedience. Kailangan daw, meron tayong pagsunod doon sa tinuturo ng Scripture. Ano ba yung sinabi ng Scripture na i-prioritize ng church? Meron akong alam na church na yung funds nila, ginamit nila, pinag-invest nila doon sa networking ng pastor. Yun ba ay wise? Ito ba ay tama? At biblical ba ito? Sinunod nila yung leader, but not necessarily the Scripture. So, dito ang ending talaga natin yung Scripture. Pero, hindi lang dapat pagsunod. Tandaan natin, no, mamaya po, baka makita, magkagulatan tayo mamaya. No? Aabot ng 7 digits yung budget ng iglesia. Parang ang bigat naman ito, ang laki. Pero bahagi kasi ng budget, may risk. Hindi kasi tayo Diyos, hindi natin nakikita yung future, but we are trying to predict the future based on the patterns na meron tayo. Yun naman di ba? Kaya nga yung mga weather forecast, panguhula yan, pero hindi panguhula na masama. Ang tawag dyan futurology. Nakikita mo kung ano yung mangyayari later based on the patterns. Kasi nga may regular pattern ang nature. Kapag ganito yung nangyari, dito sa may ganitong LPA, magiging bagyo siya, ang diretsyon niya, ganito, direksyon niya, pinipredict. Ganito rin sa church budget. Pinipredict natin kung ano yung magiging gastos natin at ang mangyayari is that hindi tayo nagbibilang dito ng itlog na wala pa sa atin. This is just being, normal human beings. Ganyan din tayo mag-isip when it comes to our families at sa ating mga sarili. Halimbawa, yung risk dito, are we going to budget a clear mandate of Scripture like church planting? Na ang mundo, it belittles ang church planting kasi imagine mo, maglalaan ka ng malaking pera para pondohan mo yung isang mangangaral na magtatry na mag-plant ng church at kung titingnan mo, walang balik yon kasi kumbaga parang sinusweldoan mo yung tao para gawin niya itong trabaho na ito or magkaroon ng isang iglesia, ma-plant yung church doon at walang sasabihin mong ROI na return of investment. Pero are we going to do that simply because the Bible is telling us to do it? At syempre kapag nag-budget tayo sa missions, hindi tayo parang nagbibigay ng tip lang. We want to have church planters talaga. Not just yung nakikita natin na parang paunti-unti, 500 sa'yo, 1,000 sa'yo. Ang gusto natin is church planting activity as the Lord provides sa ating iglesia. So dito, ang magiging result nito is yung members daw,
makikita natin yung power and mercy ng Diyos working through the church. Imagine niyo mamaya, baka hindi tayo aware sa covenant members ng SABC. No? Sa ating gagawin mamaya, there will be a 7-digit budget na i-approve. Kung i-approve yun ng bawat boto natin at magkaroon ng consensus or ng conscience ang church, that means we will be able to fund yung mga pinlanong ito. And one of this is funding a ministry doon sa kabilang probinsya na magkakaroon ng isang Reformed Baptist Church doon. May mga naggagather na doon and we want to fund that as our church planting mission or church planting activity. Kapag na-approve yun, imagine mo, nasa kamay mo, bahagi ka doon sa mga tao mag-a-approve doon sa mangyayaring doon at makikita natin kapag may mga baptism, may magkakaroon ng iglesyang may tatayo, naging bahagi ka at nakikita mo yung power and mercy ng Diyos nagwo-work through the church. Kaya dito may 3 akong ibibigay na sana mabilis, no? 3 ways para mag-glorify natin ng Diyos through the church budget. Number 1, gusto natin ba mag-glorify ang Diyos through the church budget? Dapat ang church budget natin is more about God than money. Diba? Siyempre, ang present problem is that church budgets are at times used to sinfully flex the church's financial capacity. Mayaman tayo, marami tayo nito. No? So ano ang magiging solution natin dito? Ang church budget, rather than an opportunity for parang i-flex yung financial capacity, why don't we make our church budget an opportunity para i-exercise yung biblical stewardship ng kingdom causes. Ano yung mga kingdom causes natin? Makikita natin mamaya yan sa mga mandates. So, ang tanong dito is, how can we make the budget more about God than about our money? May 2 akong sagot dyan. First, let us focus on the mandate, not on the money. Ano ba yung mandate ng iglesia? Alam nyo, ang Diyos, tinali ng Diyos ang kanyang kamay doon sa kanyang kautusan at inutos niya sa church, no, ito yung mga gagawin ninyo. Meron tayong tinatawag na church mandates. Ang pinaka number 1 na mandato ng iglesia ay magtipon siya para sumamba. Worship. Kaya kapag ang church budget dapat mag-a-align siya doon. May make sure dapat ng church budget na yung pag-worship natin ay mangyari, matulungan ng budget in a way na mas magiging madali sa atin ng sumamba. Ayan, yung ating nangyayaring ganyan na may audio tayo na hindi kailangan sumigaw ng preacher, komportable tayo, hindi kailangan ng aircon, pero kung kaya, normal conveniences yan, very good yan. So we are trying to make yung worship na mas naintindihan at nagagawa natin ng may kalayaan without masyadong, alam mo yung walang masyadong distraction. So, ang dapat dito is mag-obey tayo sa mga mandates na ito at mapiplease ang Diyos at doon natin, yun ang paraan natin na imbitahan ang pagpapala ng Diyos. And the tasks of the elders and deacons is to make sure that the budget they propose to the congregation is aligned with these budgets. With these mandates. Hindi pala pwede na naisipan lang ng pastor, no? Magpa-ice cream kaya tayo mamaya. Parang ganon, para maano natin. Hindi, parang di natin to pera, na parang pinalilibre lang natin, no? Kailangan consistent siya doon sa mandates ng church. Bakit? Naniniwala ako sa posisyon ni Sam Waldron, no? Kung meron tayong regulative principle of worship, dapat i-extend natin ito yung tinatawag na the regulative principle of the church. Ang ibig sabihin ng regulative principle of the church, anything that has to do with the New Testament church, hindi mo pwedeng pakialaman. Meron nang nakalagay sa New Testament na limits ang power ng pastor, ng deacon, sa mga members, dapat susunod ka na lang doon sa bagay na yon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ano yung regulative principle of the church na we cannot mess up or we cannot mess with yung church discipline. Di pwedeng, ang church dapat ang nagdidesisyon yan, meron na nakalagay na ganyan. Pagdating din sa pag-ordain ng mga elders, ng mga deacons, nakaput forward na yan sa New Testament. So, i-apply mo na lang yung regulative principle of
the church. Now, ang church budget, mag-a-adhere dapat siya, or sabihin natin, hindi man siya directly na binanggit doon, pero consistent dapat siya sa regulative principle of the church. It cannot deviate from its New Testament purpose. So, paano natin to makikita? No? Tingnan nyo. We cannot simply put our money on funds and investments that are not consistent with the mandates of the New Testament church. So, halimbawa, may nagsabi, bakit hindi nyo invest yung kahit, let's say, yung pera ninyo ng church, no? Kikita na malaki 20% ang balik. Ibang mga ganun yung, para, di ba, ang daming mga nagoyo sa mga ganyang mga networking schemes. At may mga iba, dahil may masyadong financially, parang malaki yung financial control ng leader doon sa iglesia, nalilid sila sa ganun. At kikita, natutulog lang yung pera. I am against dito sa bagay na ito. No? We are not after from profiting, or sabihin natin, para kumita siya ng malaki. Ang church money should be available always at the disposal doon sa decision ng church. Whenever the church gathers, o kahit mag-meeting lang siya mamayang gabi o ngayon mismo, pag nagkasundo ang church, the money should be available doon sa decision ng iglesia. Not even the pastor or the deacons can contradict or can overturn yung decision ng iglesia. Kaya nagugulat ako, no? May mga Baptist churches na pwedeng ma-overturn daw ng elder yung decision ng church when it comes to budgeting or sa mga ibang bagay na hindi ito align sa historic Baptist principles. No? Ang Baptist principle is always ang church ang final court, not the pastor, not the leaders. Even the pastors and deacons cannot spend the money if not consistent with the purpose of the budget. Diba? Halimbawa yan, para mag-profit, pahiram mo muna, o kaya may nangihiram na kapatid or kakilala, pwedeng ipahiram muna. That's the reason bakit meron tayong bangko, nakabangko yan, bakit naka-register tayo sa SEC, para meron tayong legal identity, para makapag-open tayo ng account under the name ng isang member, ng isang person, but the entity itself. Kaya lahat tayo ginagamit natin yon sa bank accounts natin, sa titulo ng lupa, dyan sa sasakyan natin, nakapangalan lahat yan doon sa church. At meron tayong clause na hindi pwedeng ibenta ito at pagkakitaan ng sino man. Kung pwedeng idodonate sa like-minded institution. So, halimbawa, pwedeng magkasundo yung mga sino mang pumipirma doon, ibigay doon sa isang tao. Hindi po pwede yun sa isang non-profit organization. Kailangan i-donate siya sa isang katulad nating iglesia. So, may mga safeguards na katulad niya na nakakatulong sa atin. Now, what are the mandates of the church? Ang number one na mandate ng church is Ephesians 4:11-12. Makikita natin dyan yung ministry of the word, and also lagay natin dyan yung worship. Sabi ng Bible, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers, what? To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Now, nung nagkaroon kami ng klase kay Dr. Fred Malone, nag-spend yata siya ng isang oras explaining itong passage na to, yung Greek, na sa mga modern translations, even yata yung ESV, parang ang pinapakita niya na ang mga pastors and teachers, binigay sila ng Panginoon at sila yung mag-equip sa mga saints. So, ito yung i-equip nila, no? To equip the saints. Tapos nakikita yung word na for, ito yung in-explain niya ng isang oras for the work of the ministry. Parang sino ang mag-equip sa mga saints para mag-work sa ministry. Parang ang position ng marami dyan, ang mga pastor, sila ang mag-e-equip sa saints, and then yung mga saints, sila yung mag-work for the ministry. Ang sabi ni Dr. Malone, ang tamang Greek dyan ay meron dapat itong quit or comma, which means ang mga shepherds at teachers, trabaho nila yan. They are the ones to equip the saints,
and then they will be the one who will work for the ministry. In other words, pinagtatanggol dito yung element ng ordained ministry na yung mga pastor, mga teachers, sila talaga yung nagwo-work sa ministry, sila yung nagbi-build sa body of Christ. Now, that is not to downplay yung role ng mga members pag na-equip ka at ikaw ang magwo-work for the ministry, magme-ministry ka sa iglesia, pero ang ine-emphasize lang dyan, it is actually the shepherds who are doing these three things: equipping, working, and building up. It is actually the elders and the teachers, pastors, teachers. Yan ang ginagawa. Equipping the saints, working for the ministry, and then building up the body of Christ. So, ang point dito, kung ganito kabigat ang trabaho ng pastor, naturally, maintindihan natin ngayon, yung proclamation of the word, siya yung number one priority ng budget. Sa Pilipinas, ayon sa Constitution, ang bulk ng budget ng Pilipinas ay nasa DPWH. Joke lang. Presently kasi, no, yun yung, tapos may ayuda, nasa education. Kaya dapat nasa pinakamalaki education. Sa New Testament Church, nasa ministry of the word. So sana, no, dito, kailangan natin yung spiritual na pananaw. Hindi dapat tayo magulat. Ba't ang laki naman ng budget para sa ganitong, sa mga pagpapasweldo sa pastor, dito sa mga kakailanganin sa mga conferences ng pastor at ng mga bagay na involve ang ministry ng word. Kasi nga po, yun talaga yung bulk ng ating budget. Okay? And then, number 2, ministry of benevolence. Sa Acts chapter 6 verses 1 to 7, ang compassion ng Panginoong Hesus dapat ma-extend siya doon sa mga nangangailangan. So, hindi lang dapat tayo magaling sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat ay meron tayong compassionate heart sa mga nangangailangan. Now, dito, no, may mga policies na ipapakita ang mga deacons natin, pero kaming mga ordained leaders ninyo, especially mga deacons, sila na yung nangangalaga dito. Kaya nga tayo nag-ordain, binigyan natin sila ng mandate na kayo na yung mag-check para hindi na namin i-check isa-isa, para hindi na namin interviewin lahat ng nangangailangan. So sila yung nagve-vetting, sila yung parang nagtatanong magkano yung kailangan nyo, legitimate ba yung pangailangan nyo. So kami, meron kaming mga policies ng mga deacons na pwede sila mag-decide on their own kapag maliit lang, pero dahil working naman ng GC, laging nakabato yun sa GC namin, so that anuman ang decision ng isang deacon to help a member, nalalaman ng fellow deacon at ng pastor. So kumbaga parang connected naman kami doon. Kaya salamat sa Panginoon, no, sa bagay na ito na nakakatulong tayo. At ito yun, no? Mapapansin ninyo sa budget ng 2025, lalaki yung benevolence budget natin, not because gusto lang nating magpa-impress or parang gusto lang kasi nating i-utilize yung blessing na dumaan at dumating sa atin. So sa pagtingin ng mga deacons at ng pastor, kakayanin ng ating pera, ng funds, na makapaglaan ng ganito kalaki na monthly budget para sa benevolence. Siyempre, priority yung ministry ng word. Actually, di ko na nilagay dyan yung ministry of the word. Actually, kasama na dyan yung sa audio, kasama na dyan yung printing, lahat na yung word na disseminate. Kasama na rin dyan yung mga paano na po-proclaim ang salita ng Diyos. So, bulk na yan. Kaya nga nandoon yung malaking portion ng budget. Then yung ministry ng benevolence. And then yung Great Commission sa Matthew 28:18 to 20, nag-i-aim din dapat tayo ng manganak bilang isang iglesia. Kung paano ang mga nanay, nanganganak sila, mga mothers natin, ganun din ang iglesia. Gusto nanganganak din through the Great Commission at binabudgetan ito. No? Sa Maynila, ang mga churches na may matagal na, sabi nila, to fund a missionary, ang kailangan ng church, kung gusto mo na mag-focus siya, na mag-full-time talaga yung missionary na yun, ang pinaka-decent sa ating panahon ngayon is at least 30,000 para makapag-ministry siya ng maayos at may pamilya siya na napapakain na decent
way or decent manner. So, kasi kakailangan ng pangrenta, kakailanganin nila pambayad ng tubig, kuryente, mga ganon. Kasi nga gusto mo dito church planting talaga. Okay? Now, that is the first one. Mag-focus tayo sa mandate. At yun na sundin natin. Huwag tayo masyado mag-focus sa money. Siyempre, i-consider natin na money. May enough money ba? Pero, ang dapat nating ikalawang gawin, focus on spiritual leadership, not on managerial skills. Ano ba ito? Ang church natin, hindi tayo nagpipretend na meron tayo leaders na financial experts. Ako'y blessed naman sa mga deacons natin, pero I don't think that they consider themselves as financial experts na. Naniniwala ako may pagkamasinop sila, pero hindi ko nararamdaman, nakikita na they present themselves as parang financial agents or financial experts na may managerial skills sila na talagang proven. Dapat magkaroon tayo ng kaliwanagan dito. Ang ginawa natin ay ang church, ang pwede nating pagmalaki dito, hindi yung deacons namin, mga talagang nagtatrabaho yan sa CEO, magaling, CFO yan, Chief Finance Officer. Hindi yun. Kasi kapag nag-focus tayo doon, Chief Finance Officer o kaya accountant, baka kukunin na lang natin sila dahil doon sa kanilang qualities na accountant sila or sa kanilang pagiging magaling sa pag-handle ng money, pero wala yung spiritual capacity. Ang priority, pag kumuha tayo ng mga deacons, is what? Yung kanilang qualities na spiritual. At ang church natin, I hope, totoo ito, hindi tayo nagmamalaki na, meron kaming managerial, may deacons kami na may managerial skills. Hindi yon. Ang pwede namin sabihin sa inyo, we are trying and we are doing our best to faithfully hold to the Baptist theology of church polity, where the elders rule, or the elder rules, and the deacons serve, and the congregation approves and consents. So, ang elder ang nagro-rule, ang deacons ang nagsiserve, ang congregation ang nag-approve. Nasa final court siya. Walang pwedeng overturn nun, kahit ang pastor. So, ganyan ang Baptist theology. So, appeal ko sa mga dalawang deacons natin na sobrang napuyat na kagabi. Be faithful more to your calling without trying to be a financial expert. Alam namin, kilala namin kayo, and you don't have to have the pressure na kailangan maging financial expert kami. Pag nag-present kami, kailangan magaling kami magsalita. Do your best, be your best self, pero we are not after na maging financial expert kayo. We hope that you are improving kami. Ako rin, nag-i-improve sa bagay na ito sana. Pero, let us not kid ourselves. Di tayo nag-ordain ng ganyan. Ang in-ordain natin is what? Mga members. We ordained servant brothers, not financial agents or experts. Let us be more gracious and let's give them the benefit of the doubt. Kasi maraming digits yan. Minsan, baka may nakalusot, ganito, not necessarily, na mag-imply tayo that they are trying to hide something or ganito. Let's give them always the benefit of the doubt at positive assumption. No? So, pwede natin namang itanong. Sabi ni Jamie Dunlop, this has an important implication. The church budgeting process should be led by the church's pastors and elders. Why? Because these are the leaders who have been chosen because they possess spiritual discernment, having met the qualification of Titus 1:9, and they have been tasked specifically with caring for the spiritual well-being of the congregation. The decision to entrust the spiritually fraught questions of budgeting to administratively focused committees is at the root of much budget-related dysfunction. Ang in-example nga ni Dunlop dito, meron daw dumating na pastor at sabi daw ng isang church leader na, let's say, finance committee, sige, kung bahala sa teaching, akong bahala sa budget. Sabi daw ng pastor, no thank you. Bakit? Because that's unbiblical. Ang rule ay nasa eldership. Now, let me tell you, syempre mag-isa lang po ang elder ngayon. I have never did this budget
alone na wala in consultation with the deacons. In fact, sila yung mas nakakalam ng mga digits. I just shared to them kung ano yung vision ko. I just said na let's try to pump up yung benevolence at yung missions. Ganon kami mag-isip. Nag-Bible school ako, ganon ang aking way of thinking. I'm not really into that pinaka-detalyadong bagay na I think ang mga deacons ang gagawa dyan, ang finance team ang gagawa niyan. But ang tinatry lang natin dito, yung ordained leaders natin ang papangunahan natin dito sa bagay na to because at the end of the day, spiritual issue ito, ang mga questions ay mga spiritual na bagay. Probably makakatulong kapag magaling sa managerial magli-lead, pero kung hindi siya ordained, ay magkakaroon tayo ng problema later on. Yung ordination ang nagsisecure sa atin that this person has been tested already at naintindihan niya yung kanyang calling at ano yung dapat na direksyon ng iglesia. Okay. So, that's it. And then, that's the first one, no? More about God than money. I think we will be able to glorify God. Ano pa yung paraan na mag-glorify natin ang Diyos sa church budget? Pwede ba tayong magkaroon ng spirit of generosity over pagiging miserly? I mean, if we err on the side let's err on the side of being generous. The church budget should not be identified with wastage or parang masyado tayong maraming sinasayang na pera. Or in the words of other people, trigger happy, or mabilis tayong magganito. Dapat merong frugality. I mean, tandaan nyo po, yung pagiging frugal, kuripot, masinop, hindi masama yun. Maganda nga yun eh. Ang masama yung maramot. At sa church budget, we are trying to be frugal without being miserly. Dapat tayo ay maingat sa pondo, pero hindi tayo madamot sa pondo. So, yun ang dapat malinaw. Kaya kung may mga members na nagtatanong na bakit ganito, ganyan, hindi dapat natin ikasama ng loob. Kaming mga leaders, hindi dapat namin ikasama ng loob yun. Kasi baka may nakikita sila na, pwede naman ito na ma-minimize, di ba, sa mga bagay na ito. Kaya, now, we have to be honest sa inyo. Minsan may mga lalabas na mga isang occasion na dapat bang i-fund ng church ito. Nag-uusap-usap kami, nagtitinginan kami. No? So I hope maging gracious kayo kapag minsan magde-decide kami o isang diko na ganito. Then later on, oo nga, no, parang huwag kayong magalala, hindi naman itong malalaking pera, mga pagsuporta sa isang lakad, sa isang fellowship o sa isang ganitong bagay. Marapat ba ito? At times, kailangan, pero at times, hindi na. At sana naiintindihan nyo ng mga iba, di ba? Sa ating ginagawa. Kaya sa mga iba na hindi natin mapopondohan, yung mga ibang fellowships na ginagawa natin, bagamat maganda yung inyong hangarin. Okay? So, have a church attitude for ministry support that is willing to err on the side of generosity than on being miserly or yung pagiging apathy or apathetic. Sabi ng Baker Illustrated, nung in-explain niya itong sa 3 John, sabi kasi ng 3 John, pag may dumating na workers of truth, sabi niya, supplyan nyo sila ng sapat-sapat para sa kanilang ministry. Sabi dito ni Joel Williams, John called for a provision that erred on the side of generosity since it was directed towards those who work for God. Who were these recipients of Gaius' hospitality? They were apparently missionaries who left their homes for the sake of Jesus' name in order to bring the message of truth to unbelievers. They had no intention of receiving any financial help from those they hoped to reach with the message of Christ. Therefore, they were dependent solely on others, Christians, for support. Believers like Gaius who showed them hospitality joined with them in their ministry and by doing so became fellow workers for the truth. So kailangan dito yung sensitivity ng iglesia. May mga ministry na nakasalalay lang yung ginagawa ng isang tao doon sa budget ng iglesia. For example, if you have a full-time pastor, wala nang ibang sasandalan yan kundi doon sa budget ng iglesia sa ganung bagay. Now, wala namang maging false dichotomy dyan. We want to be maayos sa paggasta ng pera. But if there is a case that there will be a parang pipili ka
saan ka mag-e-air, kahit saang larangan ng buhay, always pick doon sa pagiging generous. And we hope, no? Ang naalala ko dito, yung isang pastor ng isang malaking rebap sa Parañaque, sabi nila, kung sakali man na nakalusot na parang naging sobrang generous ang church sa isang ministry o sa isang minister, ang magandang attitude daw ng iglesia ay iipasa Diyos na lang natin na these people are ordained people, they can be good stewards of the blessings that they receive. Kaysa yung parang nag-aalala tayo, mukhang sumusobra na tayo sa ating mga binibigay na support sa mga ministers natin at sa mga ministry ng iglesia. Okay, challenge, do not remove the idea of spiritual investment in every church budget. Spiritual investment ang bawat church budget kasi may mangyayari dito. Sabi ni Dunlop, think of your church budget as a long-term mutual fund with an excellent rate of return. It's a spiritual mutual fund. If you don't know how a mutual fund works in the financial world, it's simple. Thousands of investors entrust their savings to an investment manager. Then that manager looks for the best investments that fall in line with the fund's investment goals. When it's time for an investor to cash out, they expect to see a return on that initial investment. Now, I'm not expert, di ako financial agent. Marami sa inyo ang mas magaling pagdating dito sa bagay kaysa sa amin. And you understand these things. No, ang sinasabi ni Dunlop, i-apply natin ito sa spiritual na iglesia or sa ministry. Di ba? So, tingin ko mag-glorify natin ng Diyos if we aim to err on the side of the spirit of generosity. Kalawa, more about God than money. At pangatlo, tingin ko mag-glorify ang Diyos. Ito pala yung question, will the members be found faithful in the final accounting of their earthly treasures in the judgment day? Naging generous ka ba? Pangatlo, tingin ko mag-glorify ang Diyos when we have this biblical manner of deliberation. Diba? Paano ba natin gagawin mamaya yung church budget? Magkakagulatan, no? Nasa millions yung ating ipatatry na ipa-approve. Number one, magsisimula dapat yan sa mga leaders. So, deacons, pastor ramen, makinig ka sa sarili mo. Ito yung sinabi ng 9 marks. Churches should lean into transparency about how money is allocated and spent. A church should be transparent not only about its intentions but its actions. In other words, yes, the budget should be visible to church members, but also should a regularly updated report that offers a snapshot of recent spending and giving. These practices create accountability. Sometimes there may be a thoughtful reason for not sharing a specific detail, but generally speaking, make as much information available as possible. Transparency is a core building block of trust. It communicates that leaders are committed to faithfully stewarding the church's resources, not merely saying that intend to. Okay, so let me tell you this, mga kapatid, from your own pastor. Dito sa gagawin natin mamaya, everyone is free to speak, everyone is free to ask, and this is something that we should always develop. At mga leaders, hindi dapat natin ito ikasama kung sa kanila ay merong magtanong at merong magkaroon sila ng comment, because this is not our budget, this is the church's budget. And we can say that we should not prosecute and we should not malign or we should not persecute kung sakaling hindi mabubuo yung unanimous decision. If there are some dissent, we should allow. Kasi kapag nagbotohan, ibig sabihin, according sa conscience yan. Hindi po pwede na nagkaroon ng botohan, gusto natin lagi according sa gusto natin. That's bordering sa dictatorship. Okay? Ang aim natin dito is transparency ng mga leaders invites trust. If we want the congregation to trust us, then we should be transparent. Malinaw naman yung sinabi niya dyan, hindi naman kailangan lahat ng detail, ibalandra dyan, but at least we make as much as possible yung mga information available sa congregation. Ang point ko dito, mga kapatid, hindi namin ginagawang privilege ang kaalaman sa information sa congregation, sa funds natin. Ginagawa natin siyang
Hindi privilege, ano ba yung isa? Right. I mean, may right ang member na magtanong or pumunta sa mga deacons or magtanong dito sa congregation. Okay? So having said that, na magtanong pala sa congregation, di maganda-handa na kami. Meron naman pambalansi yan. Kailangan din naman orderliness from the members. Okay? Orderliness from the members. Paano itong orderliness from the members? Gusto lang po namin na manawagan, no? Mamaya, pwede tayong magtanong. Kasi ang pagde-deliberate ng budget, sino sa inyo naka-experience na ng pagde-deliberate ng budget sa isang organization? Nakasama kayo sa nagde-deliberate. Ginagawa lang to usually sa mga churches at kung hindi ka member ng isang local church na yun, kahit na close ka sa pastor, hindi ka i-allow. Ang point ko lang dito, wala sa inyo karamihan or sa atin ang nakakapunta sa isang actual case ng budget deliberation, kundi sa local church lang natin at yung nakikita natin sa Senate at sa Congress. Which means, may malaking tendency sa mga nakakakita kung paano i-conduct yung budget deliberation sa Congress at dahil yun ang nakikita natin, ay we think na pagdating sa church, ay hindi man natin intensyon, baka nagkakaroon ng gano'n na, ganito nga ang ginawa kay Sara Duterte, ganito yung dapat nating gawin. So let us, yung concept ng congregational inquiry in church budgets, kailangan consciously ma-avoid yon. So anong gagawin natin? Dapat hayaan natin magtanong yung mga tao, magsalita sila. After all, ito yung church budget, pero kailangan orderly. Iwasan po natin. Kasi po, kaming mga leaders, alam nyo naman, pwede kasi na yung isang magsasalita kahit sabihin natin, hindi kasi ibig sabihin may isang nagsalita, ito na yung best option. We know that. Kaya nga pinipresent namin, no, bilang pastor, mga deacons, itong position natin. Hindi kasi ibig sabihin na yun ang best option. At walang mandato yung comment ng isang tao. Ang may mandato yung kabuuan. Pero pwede na magkaroon ng undue support dahil nga marami, naka-open, at alam niyo yun, yung mga ganitong suportahan na depende sa pag-aim ng question. So, ganito ang gagawin dapat natin. Kami mga leaders, hindi kami dapat maging suspicious kung magkaroon man ng mga situation na ganon, pero nananawagan kami sa lahat, let us do our best to be conscious of our church na pwede natin itong itanong nang walang tayong parang, alam mo yun, na awkwardness o kaya parang walang takot sa inyo at wala rin sana kaming pinoportray na parang we will persecute you, no? Kasi hindi tama yung ganon. So, gusto lang natin na gawin ito na in a way na orderly at yung member na magtatanong at magsasalita ay he or she will do it in the most gentle or in the gentlest way and respectful way possible. Bakit po? Kasi po, pag sa church budget, ang kausap po natin dyan, nasa church setting tayo, mga office bearers. Mga office bearers. Ordained people. Pastor, mga deacons. Hindi naman namin babalandaray na, oy, deacon yan, or ganito. But we want na ma-maintain yung mga bagay na yon. Okay? So, remember that God cares about how things are done. If the budget process is dominated by a tyrannical pastor or is cobbled together from the interests of competing church factions, it hardly shows off the goodness and glory of God. Okay? So, pastoral application, may dalawang mabilis. Number one, if the church budget is spiritually oriented, then our giving should not be less. Gusto ko lang kayong i-apply ito kasi baka makita natin, oy, may enough money yung church natin, so magiging application ito sa atin. Pwede ako mag-lax sa aking obligation sa iglesia. There's a mistaken view that since giving is designed to fund the material needs of the church, hindi na ito spiritual issue. Kung titingnan nyo si Jesus, no, he preached more about money and its dangers to the souls. Yan ang ginawa ng Panginoon. Tapos ang New Testament may comprehensive teaching siya na ang giving is a grace, sabi sa 2 Corinthians 8:1. Tapos ang giving is a covenant obligation of a church member. If it is a covenant matter, then it will never be a material issue lang. In other words, kung covenant matter ang giving natin,
yan ay spiritual issue. And giving is an element of both Old Testament and New Testament worship. Therefore, it is the believer's sacred duty to honor God with His substance. So in other words, mga kapatid, walang magpupulis sa inyo, walang magbabantay, walang magre-remind, yung giving more, ganun. O baka makita may pera tayo, may ganito, magiging-lax tayo. No, it's worship. The Lord knows. Part kayo ng church, so therefore, kailangan makita yung ganon. So, giving is the cultivated gratitude of the redeemed that produces generosity. Ayan. Lagpasan na natin. Yung wrong attitude, yung since no one will know my giving, there is no need to give generously. And the number 2, wrong then, since our church is doing financially well, there is no need to give consistently. Di na ako kailangan maging tapat. I hope di natin gawin yon, no? And then, number 2, we cannot always achieve unanimity, but we can always strive for unity. Desirable lang unanimity, sa totoo lang, but it is not always possible. So, hindi tayo parang nabubuhay sa fantasy na, oh, we want unanimity, but we always then want to strive for unity. So, there are some quick questions sa ating lesson. Pray muna daw. Let's pray. Father, we thank you sa aming lecture. At sana nakatulong ito at na-prepare kami mamaya at hindi ito magdulot, Panginoon, ng fear or di nawa kami nakakapag-portray ng something na parang dinidiscourage namin ang mga tanong or dissent. Nawa maging transparent kami as mga leaders, hindi kami maging manipulative o yung mga ginagamit ngayon ng mga terms when they present na we are trying to hide something. Nawa, Panginoon, ilayo mo kami sa ganitong mga shady na mga ways at you know our hearts and our consciences bilang mga leaders at nawa mag-reflect nga itong bagay na to sa aming presentation mamaya na gagawin ng mga deacons. So maraming salamat, Panginoon, sa mga members namin who are supportive and we pray that we will have a God-glorifying church budget this year. Thank you. We ask this in Jesus' name. Amen. Alvin? Yeah. Thank you po sa lesson. Napaka-clear and balance po. Siguro question ko lang po is, parang na-emphasize po kasi kanina that the elders are the ones who would be leading yung church budget. Would there be any reason to think na mas biblical for us if the pastor himself will be the one who will flesh out the budget and the one who will be presenting it sa iglesia? I don't think necessary yung ganon kasi ang tingin ko lang ng eldership yung nagli-lead siya as yung concept ng oversight nasa kanyang helm yun, that the deacons, ang gusto ko lang na maranasan ng SABC, gusto ko po na magkaroon ng assurance that the deacons are not operating sa kanilang mga sarili. Whatever their mistakes will be my mistake, parang ganon. At as long as na nandyan ako at alam nila yung nag-meeting kami ng maraming beses, I don't think necessary na sila pa yung mag-present. Kasi dyan natin makikita yung mga deacons talaga na expertise din naman nila, yung mga necessary details. At tingin ko makakatulong yun. Let's say may plurality of eldership na, no? Let's say kami na nag-uusap, ipapasa na lang namin sa kanila. Kaysa kami pa yung mag-report, at least merong ibang mga tao nakakita dito. At I think ganun ang ginagawa ko ngayon, presently, dahil wala akong co-elder. Hindi ako nagbubuo ng sarili. I always listen to them at sinasabi nila kung ano ito yung ganito at ganyan. So I think that's my position, bro. Other questions? Thank you sa question mo. Tsaka maganda rin sa ating mga leaders, yung nag-fellowship kami ng mga pastors. Sabi ng isang pastor, pag may isang dissent o kaya may nagtatanong ng nakakaiba, dapat magandang attitude din nating mga leaders. Isipin natin, baka tama siya. Hindi yung kagad, kasi maging-defensive tayo. Kaya, let's try to put ourselves doon sa shoe niya na baka may nakikita siya kasi there's no monopoly of truth. Baka may hindi kami nakita, may nakalusot, ganun. At dapat,
magandang attitude yun. So sana pag-pray nyo kami, no, na ganun kami lagi. Alam ko mahirap yun, pero kailangan namin yun. Yes, Alvin. Thank you po. Siguro dun sa mga cases na meron pong nag-disagree or hindi nag-approve, for example, mamaya nag-budget tayo tapos meron hindi nag-raise ng hands, would they be required to provide reasons sa inyo kung bakit hindi sila nag-approve, or you can leave that to themselves? Siguro dahil budget ito, hindi ko, honestly, I'm not thinking of approaching or gano'n na, unless na lang kasi nire-reserve ko yun usually kapag very clear yung issue ng discipline, parang gano'n na without a doubt, dapat ma-excommunicate to, pero bakit hindi ka nag-agree? Yun yung mga tanong. Tapos, kung halimbawa sa eldership, or diaconate, ikaw lang mag-isa yung hindi nag-agree, gusto ko malamang bakit hindi ka gano'n. So, yun yung naisip ko. But sa budget, I don't think so. Unless na lang na willing siya na makipag-usap sa akin at I hope na i-honor ko yung confidentiality ng namin, usapan. Erica? Ay, sorry. Naglalakad ka, nakatingin ka sa akin. Sorry. So, by the way po, sabihin ko to mamaya, ang usapan namin ng mga deacons, katulad last year, i-present lahat, including the salary of the pastor, at ipapa-approve muna yung lahat-lahat except doon sa natatanggap ng pastor. Pag ikalawa na, tapos na yung una, let's say na-approve na lahat, lalabas kaming family para magkaroon kayo ng free vote doon sa bagay na yun na anuman that nagpa-pertain sa akin. That is, I think that's important din kasi ang always nagiging issue kasi yung financial control ng pastor, mga ganun, o kaya kinausap yung deacon. So I think mahalaga na merong portion na yung church, they would have that freedom na wala yung elder. At ang usapan namin is anuman ang magbabag-desisyon na ng congregation, that should be it. Parang ganun. At wala nang ayun nga, at walang persecution din. Sige. Late na po. Let's have our break. Maraming salamat po.